Iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na daraan sa legal na paraan ang isinusulong niyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi po yan ng dating Pangulo sa panayam ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang Radyo Bandido RJTV. Ayon sa dating Pangulo, daraan ito sa United Nations, gaya ng ginawa ng Timor-Leste. Binatikos din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na act of sedition sa naturang hakbang. Sabi ni Duterte, ayaw niya ng gera. Hindi rin daw labag sa konstitusyon na paghiwalay ng Mindanao dahil nakabase ito anya sa kagustuhan ng taong bayan. Sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng bilihin, umaasa ang ilang grupo na maaaprubahan ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakatakdang isalang sa plenary debate sa Senado ang panukalang batas para sa dagdag sahod na 100 pesos kada araw, kahit paano'y nabuhayan daw ng pag-asa ang isang grupo ng manggagawa na damaraw ang hirap ng buhay dahil hindi mapagkasya ang sweldo sa kanilang pamilya. Kaya yung 100 ay tingin namin ay maliit, dapat 150. Pero dapat ay natutuwa kami na nakikinig ang Senado na it has to be legislated. Pero ang Department of Labor and Employment dati na raw na iparating sa Senado ang kanilang posisyon sa issue. Maaari nilang makaapekto sa negosyo ang planong itaas ang sahod ng nasa 4.5 million na minimum wage earners. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagtaas ng minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa noong 2023, maliban sa Davao Region na noong 2022 pa nagpatupad nito. Sabi ng DOLE, umuusad na ito at posibleng makapag-anunsyo ang Davao Region ng taas sahod. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lahat ng wage order noong 2023 ipinatupad sa second semester o huling 6 na buwan ng taon. Pinakahuli ay ang Region 10 o Northern Mindanao nitong Disyembre lang. Sabi ng DOLE, 1 taon pa muna ang palilipasin para makapagtaas muli. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon din na makasettle down ng mga employers unless mayroong tinatawag nga na supervening event. Sabi pa ni Laguesma, susunod sila sa Kongreso sakaling makapasa ang panukalang batas. 1989 daw huling nagka-legislated wage hike at nahinto matapos ipasa ang Wage Rationalization Act na lumikha ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi pa raw ganap na nakababawi ang maraming negosyo dahil sa pandemya at maaring makasama ang dagdag sahod. Kakaunti lang din aniya ang makikinabang. Dalawa lang naman pwede lang gawin eh. Either ipatong nila sa presyo, which is inflationary, or kung hindi, magbabawas ng tao. At kung hindi pwede yung dalawa na yun, nagsasara na lang. Iba naman ang pananaw ng grupo ng mga manggagawa. We're talking about more than 25 million na Filipinos, no? So ang makikinabang sa pagtaas ng sweldo na ito. So we're talking about 25% of the population. Pag tumaas ang sweldo ng mga manggagawa, yung pamilya niya ay magiging consumer siya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mismong gobyerno na magtuturo sa mga interesadong matuto sa information technology. Ito'y para labanan ng banta ng mga scammer at hacker sa bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Biro man ang banggit na yan ng Pangulo na may tumawag sa kanya kahapon, hindi na maitatanggi kung gaano kaseryoso problema sa scamming. Kaya muli nagpaalala ang DICT laban sa pag-click sa mga link na padala ng mga hindi kilalang numero at kontra sa mga alok na too good to be true o sa anunsyong nanalo ka sa hindi sinalihang raffle. Ingat din sa mga sinishare sa social media na pinagkukunan nila ng impormasyon. So pagtawag sa inyo, alam niyo yung pangalan niyo, alam niyo yung birth date niyo, alam niyo yung address niyo. Don't be misled. You need to be alert. Minsan na naging notorious ang kakayahan ng Pinoy online. Ang tinaguriang I love you virus o love bug, nalikha ng nooy 24 anyos sa si Onel de Guzman, kumalat sa milyong-milyong computer at nakaapekto sa mga negosyo at mga gobyerno sa buong mundo noong taong 2000. Imbes sa paglikha ng virus, ang ganyang husay sa information technology ng mga Pilipino ang gusto sanang linangin para labanan ng mga scammer at hacker.
Mag-aalok daw ng mga online courses ang DICT ICT Academy para sa mga kawani ng gobyerno muna, pero kalaunan para sa publiko na. We've opened up a completely new window of employment that they can go into and earn a lot of money, better than the college So how much graduates. money are we talking about when you said bigger than CAPSEC salaries? Well, many of the cybersecurity, siguro a low of 200,000 a month. Tamang-tama dahil may 2 milyong job opening daw sa cybersecurity expert sa bansa. Maraming negosyo kasi ang lumipat online mula na magkapandemya, kaya sa online din lumipat ang mga kawatan na hindi nauubusan ng paraan para mang-scam. Itong mga employers, they're not after your They don't diploma. care, oh. Once na nakita Very nila may specific. talent ka, kahit na grade school graduate ka lang, hindi pa high school graduate, they'll Very hire you. specific. Ang pagsasanay sa cybersecurity sa mga kawani ng gobyerno at mga pribadong individual, kabilang sa National Cybersecurity Plan ay pinresenta ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos itong Martes. Bukod kasi sa mga scammer online, banta rin ang mga tangkang pangahak sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang tangka sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at maging ng website mismo ng Pangulo. Natuntun man sa mga server sa China ang tangka, iginitan China na hindi nila ito kinukonsinti at nag-alok pa ito ng tulong sa investigasyon ayon sa DICT. Sa kabila nito, hindi isinasantabi ng DICT na may kinalaman ng mga tangka sa sigalot sa West Philippine Sea. Anything is possible. In cyber investigations and in analyzing all of this, we never rule out anything. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ipinagtanggol ni Dominic Roque sa mga basher si Bea Alonzo sa gitna ng issue ng paghihiwalay nila. Ibinahagi ni Dominic ang isang social media reel ng sweet moments nilang magkasama. Sinamahan niya ito ng caption na, "She's a beautiful person inside and out." Parawagan din ni Dominic, itigil na sanang hate at negativity laban kay Bea. Hindi nagkomento si Dominic sa issue ng hiwalayan at wala ring pahayag si Bea. Sa ikadong pagkakataon mula nitong Disyembre, binulabog ng pagsabog ng bulkan ang Southwest Island. Apektado ang ilang establishmento at ang mga water pipe sa lugar. Kaya apektado ang supply ng tubig para sa mahigit 20,000 residente. 1 kilometro na lang ang layo ng lava stream sa kanilang geothermal power plant. Patuloy sa pagtatayo ang mga otoridad ng maestruktura para hindi dumiretso ang lava sa mga bahay. Swiftie alert! Pati si Rosé ng K-pop superstars na Blackpink nakijam sa concert ni Taylor Swift sa Japan. At ang depensa ni Carla Abellana sa mga pumuna sa pre-love items na ibinenta niya online. Darito siya bisaksi ni Aubrey Carampel. May apela si Kapuso star Carla Abellana sa mga pumuna sa kanyang pre-loved items na ibinibenta niya online. Sabi kasi ng ilang netizens, hindi tugma ang presyo sa quality ng kanyang ibinibenta. Depensa ni Carla. Yung totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung condition niya, depende din doon. Para sa aktres, kasabay ng kanyang fresh start, ang pag-let go sa ilang gamit na maaari pang mapakinabangan ng iba. This Valentine's Day kaya, ready na rin ba siya for a fresh start in dating? Ayoko ng blind date. Di ako comfortable sa blind date. But dating, my goodness, I wouldn't say naman na I'm open to it. Pero parang ayoko pa siya masyadong isipin. And not that I'm blocking myself. Pero may mga nagpaparamdam. Meron naman noon, pero ngayon parang hindi na gaano or parang I don't know where they are. She's her own boss now dahil may sariling agency na ang Blackpink member na si Lisa. Pinangalanan niya itong Loud to showcase her vision in both music and entertainment. Inanyayahan niya rin ang fans na samahan siya sa kanyang newest and exciting journey. Dati nang sinabi ng label ng Blackpink na YG Entertainment na nag-renew ng kontrata ang grupo para sa kanilang group activities. Pero hindi para sa solo activities ng kanilang members. Nauna nang mag-launch ng sariling agency ang Blackpink member na si Jennie para sa kanyang solo projects. And speaking of Blackpink, confirmed Swiftie si Rosé matapos umattend sa concert ni Taylor Swift sa Tokyo, Japan kasama ang kanyang kaibigan.
Ayon kay Rose, it was the best 10 minutes in Tokyo while jamming sa 10-minute version ng All Too Well Detailer. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Booking sa CCTV ang isang mister na may nilalambing umanong iba sa kanilang bahay. Huli, pero hindi kulong. Oh, bakit? Eto, Igan, dahil ang nakakuha ng kanyang pag-ibig, itinuturing na parte ng kanilang pamilya. Eto ating saksihan. Sino ba yan? Viral kamakailan ang video na ito ng isang lalaki sa Quezon City. 10 oras na raw kasi ng gabi pero nakita siya sa CCTV na may nilalambing sa kanilang garahe. Ang eksenang yan nahuli mismo ng pinsan ng kanyang misis. May paupahan kami dito. So may CCTV. Chinek ko lang. Pag-check ko, nakita ko nga, di ba, naglalandian sila. Agad na isinumbong ni Marjorie ang nakita sa kanyang pinsan. Hoy, sabi ko nga may kalandian sa garahe yung asawa mo. Talagang nahuli ko lang sila naglalandian na gano'n. Parang wala naman sa isip niya na may camera. Pinag-ahalikan niya. Nilalamig lang po ako. Kaya pinuntahan ko lang po siya. Naglalambing lang po sa kanya. Ang lalaki niya, agad daw kinumpronta ng kanyang misis. Sino yung kausap mo? Sino yung kahalikan mo doon? Pero na makita nila ang video, hindi pala ibang babae kundi ang kanilang fur baby, ang kasama ni Jose. Sinapak agad. Nauna pa yung sapak sa tanong. Yan ang 1 year and 5 months old na golden retriever na si Balmond. Yung nakita na yung video, nagtawanan na lang kami. Para na raw anak ni Jose ang kanilang aso na madalas niyang inilalabas at nilalambing. Mabait po si Balmo, mabait. Gusto lang may kalaro ng mga bata. Behave lang po siya pag pag kaming dalawa, tapos nagkukulitan. Ayaw kumain pag di siya nakikita. Pagtitiyak naman ni Jose, walang dapat ikabahala ang kanyang misis dahil bukod kay Balmond ay wala raw siyang ibang nilalambing. Paalala nila sa iba pang fur parents. Mahalin nyo lang yung mga alaga nyo. Laging susuklian nila yung pagmamahal at saka yung pag-aalaga na binibigay nyo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.